Maynilad IPO, a stable dividend play with room to grow. That is the topic for today's video. So magre-react ako on this article written by April Tan. Ang tanong, bibili ka ba ng Maynilad shares bago siya mag-IPO or kapag kunyari nag-IPO siya and lumakapak siya, no? So ako, ginawan ko rin ng discussion ang Maynilad IPO in my Patreon platform. Available to all the supporters and sponsors of my channel. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So Maynilad is syempre is a utility stock. So mamimigay ng dividend and siya, water utility, so it's a necessity at ng tao, lahat ng Pilipino kailangan ng tubig. Si Maynilad, makikita nyo performance niyan under DMC and dati yung kay MPI, di ba? Kasi yung dalawang company na yon parehas may stake on Maynilad, and ang mapapansin nyo doon for the past 2-3 years is sobrang laki ng growth ng Maynilad. Such that unti-unti siya yung sa mga nagiging growth driver ngayon ng DMC. And because of that, talagang attractive Maynilad sa mata ng daming investor. So mag-IPO siya at 15 pesos, ang original plan is 20. So ginawan ko ng sarili kong valuation ang Maynilad, diniscuss ko or na-share ko on my Patreon Patreon exclusive na video, and malapit nga doon yung lumabas sa akin. And it's a valuation na hindi siya conservative, no? Medyo may pag-optimistic na yon. Na 15, I think yan lang yung willing na presyo ng kanyang mga cornerstone investors. Which makes sense kasi I think pag 20 medyo masyado naman atang matas na yung premium nun. Especially, hindi maganda yung market sentiment ng Pilipinas. A lot of the companies are trading very cheap multiple. Okay? So, but no attractive itong IPO na to kasi stability. Kasi nga, utility siya eh. Ang mangyari dyan sa economy, at the end of the day, magkukonsume ka pa rin ng tubig. Diba? Papayad ka pa rin ng service on Maynilad, assuming sa kanila ka nakatap, no? Okay. The demand for water tends to be steady regardless of economic cycle, which is true, no? Yung nabibill nila na volume year over year, palaki ng palaki. Kasama na rin yan kasi yung mga expansion nila. Yan, ang malupit nun is yung kanilang sinisingil na tariff year over year is also increasing. Kaya pag tignan nyo yung annual report nito sa kanilang website, makikita nyo tumatalon yung kanilang net profit year over year for the past 3 years. So sabi nila, hindi raw basta-basta nagda-drop ang water consumption. Which is true, di ba? Walang hala ng tubig ng ilang araw. Parang babaliw ka na, kating-kati ka na eh. Gusto mo na maligo. Eh, mga Pilipino pa naman, di ba, ang hilig nating maligo. Maliligo sa umaga, pag mainit sa, tanghali, maliligo. Pag gabi, maliligo. Yung ibang lahi, minsan lang maligo talaga eh. So, yung concession nila is until 2047 pa. So, goods na goods. Di ba? Madami-dami pa silang years. Nangagawa ng serbisyo. Okay? And, mangolekta. And dividends daw ang magiging key attraction ng IPO na to. Dahil utility stock, mamimigay na ng dividend. And according to them, at an IPO price of 15 per share, ang projected dividend yield daw nila is 7%. Grabe, taas pala, no? Ang conservative projection ko sa kanya is a little bit above 5%, which is lower than Manila Water. Pero sa kanila, 7% daw. Siguro based on 2025 earnings, higher than the 10-year Philippine bond.
And almost the same kay ano, MP2, di ba? And si MP2 for sure in the coming years babagsak na yung dividend yield nun. Gawa nga ng ano, bumabagsak na rin yung ano, interest rate environment and above the average yield of high dividend stocks and mga REIT. Which is true kasi on recent year or I should say this year, tumas yung ano, presyo ng ano or stock price ng madaming REIT. Kaya a lot of them are trading just above ano 5% dividend yield. Eto 7%. May ano pa 'to, 'di ba? May growth prospect pa 'yan kasi nga year over year nagtatas ng ano yung tariff rate nila And with all of this expansion plan kapag natapos, talagang may ano siya, no? May growth prospect. So possible daw silang mamigay 50% okay of their prior year's net income. Kasi ano to ngayon cash flow negative. Gawa nga ng aggressive expansion nila. So a lot of those dividends obviously manggaling yan sa ano utang in the short term. Pero once na matapos yung kanilang ano aggressive expansion, magka-cash flow positive na sila, okay, in operation. Yun na, 'di ba? Kasi ganoon din si Manila Water dati until on recent years nagka-cash flow positive na rin siya. Pero ano to, no? Dahil nga utility stock, malaki utang nito. Which is given naman 'yan, no? Halos lahat ng utility companies. Malaki talaga utang kasi magastos gastos mag-expand. Ayan, so maganda na nga daw yung yield niya, may growth potential pa. Okay, assuming continuous yung kanyang or I should say assuming maganda yung execution nila ng kanilang mga project. Why the premium versus Manila Water justified? So medyo mas mahal daw siya kaysa Manila Water considering matagal na yung Manila Water at least na listed diyan sa exchange. So based on 2025 na earnings estimate, karon siya ng PE ratio or P multiple of 7. Ang mutation is around 8 based on 2024. Ibig sabihin projected mag-grow ulit sila ng 2025 full year. Na mukhang yun yung nangyayari kapag pumunta ka sa nilang latest na 6 months financial report. Ngayon, bakit justifiable daw yung premium na yan compared to Manila Water? Kasi mas may room for growth daw ang Maynilad. So Manila Water serves and is already more developed. Meanwhile, Maynilad is may plenty for room for growth pa daw. Well, yung room for growth na yan is of course, nakadepende pa rin yan sa execution ng kanilang mga ongoing and future project. Na so far pares naman silang growing pa rin. You look at Manila Water. Malas pa rin yung growth ng Manila Water this year. And because of that, I expect tataas ulit sila ng dividend. Growing pa rin siya. And third quarter for sure re-report ulit yan ng growth. So 163 billion. Grabe yung expansion plan nila na ito yung laging pinupondohan ng DMC tsaka MPI. In fact, majority na ng pinupondohan ni DMC kapag breakdown nila yung kanilang capex spending napupunta kay Manila Water or I should say Maynilad. And yung IPO, yung mareraise nila ng capital doon, makakatulong on this expansion plan. So, 163 billion ang iba-burn nila until 2027, including reducing non-revenue water from 35% to 25% because of these, mga treatment plants and sewerage coverage, okay, by 2031. Na kapag na-execute ng tama, talagang may siya, long-term potential value. Especially pag yung mag-start na siyang maging cash flow from operation positive. I think doon na mag-start ma-justify yung kanyang
15 pesos na IPO price. Bukod doon, may mga opportunities din daw sila sa West Zone. Okay, Bulacan, Cavite. Di ba na dalawang malalaking ano to eh. Parang ito yung naging expansion ngayon ng Manila, no? North, East, Bulacan, South, Cavite. Na unti-unti, nagiging crowded na rin yung dalawang lugar na yan. Which means more customers na magtatap. And passage na botas daw kapag nangyari yung mga reclamation doon. So, ito yung mga risk. Siyempre, ang pinaris niyan dahil utility company, ano yan, regulated yan ng gobyerno kapag may umupo na bagong gobyerno and sinilip nila yan and kailangan nilang i-regulate, di ba? Doon sila naapektuhan tulad nung kay ano dati, di ba? President Duterte. Nung nagbagsakan dati yung presyo ng Manila Water, gawa nga ng sinilip nila yung kontrata nito. So, ayan, earnings remain tied to regulatory and political decision. Na yan yung sa gitna ng mga utility stock kapag nire-regulate sila. Execution is another key concern kasi nga, lalaki na utang nito. Same with Manila Water, lalaki ng leverage ng mga yan. So, all of those project, hindi sila kailangan ma-delay, ganyan. Kailangan on time yung mga project schedule nila para so nag-ooperate na makatulong yun sa pag-bring in ng cash flow sa business kasi nga to mga negative cash flow business to ngayon at ng pera papalabas. Okay, Maynilad's ambitious infrastructure projects requires precise and timely implementation. Okay, falling short of service charges could lead to penalties or delays in tariff recoveries, blah blah blah. Parang yung lang din, no, SGP or NGCP, kailangan nilang improve yung kanilang service. Otherwise, may hirapan silang magtaas. Okay. Ang nilang sinisingil. So, ito yung nangyaring regulation dati. Okay, the revised concession agreement made the regulatory framework clear and more balanced. Nagkaroon sila ng fixed allowable rate of return 12% excluded, blah blah blah, addressing the most controversial provisions in the original deal. Pero ang kapalit nun is hanggang 2047 pa sila. So there's more room for the business to grow and eventually mabawi nila yung investment nila dyan. Ngayon, in terms of execution, diba? Mga taga DMC tsaka MPI yung babanat dyan. So well, I would guess maging okay yung execution niya at least. Kasi may mga track record na yung dalawang yan. Diba? It comes to engineering services. And the bottom line is a solid long-term play for income investor. Especially kung tama yung estimate nila na at 15 pesos, no? 7% dividend yield. Pag lumagapak siya sa mga 10 pesos, edi mas mataas pa yun. So, bibilin mo daw to kapag gusto mo ng mga defensive stock, which is evident naman yan sa mga utility. Kasi kahit anong mangyari sa current economics ng Pilipinas, at the end of the day, mag-consume ka pa rin ng tubig. And yung ibang utilities like internet, diba, electricity, kukonsume mo pa rin sila. Okay. So, stable cash flow, maybe 2 to 3 years from now, pero sa ngayon, papalabas lahat ng cash nito due to aggressive expansion. So, dividend yield that beats both funds and most stocks. Assuming totoo yung estimate nila na 7%. Ang tanong, bibili ka ba neto? Diba? So, I think ito yung reason bakit nagko-correct ngayon si Manila Water. So, si Manila Water from all-time high, karoon siya ngayon ng correction. Kasi kung totoong around 7% yung ibibigay nila na dividend yield, benta ka ng Manila Water mo and then i-rotate mo siya sa Maynilad, di ba? In terms of PE multiple, halos same sila, may growth prospects silang dalawa. Ang kaiban lang is mas mataas yung potential starting dividend yield ng Maynilad. And of course, if DMC holder, mag-benefit ka rin dito because of that additional capital na mare-raise nito. Kanyang IPO, magiging madali mag-expand
sa business na to. Therefore, mag-contribute yun ng additional growth na i-report ng DMC. And ayun lang, okay? So, ang tanong, bibili ba ako nito? Depende kung kung at some point mag-reach at a certain price na mas mataas yung dividend yield niya nga kay Manila Water, then maybe I can put some a small allocation or starting allocation, but for now, hindi ako nag-subscribe sa IPO neto.